Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Donald Trump nanawagan na sa lahat ng kanyang kaalyadong bansa, lalo na diyan sa NATO, na tulungan siyang bantayan at eskortan itong mga oil tanker na lumabas-pasok sa Strait of Hormuz dahil nga sa terrorism. Marami ang sumabog dahil sa sea mines. Nilalagyan ng sea mines ang Strait of Hormuz. Tad-tad daw yan ng sea mines. Kaya hindi diyan patintero si Donald Trump ng kanyang mga barko. Baka sasabog yung mga barko niya eh. Kaya napaka-delikadong papasok diyan ng Amerika. At hindi lang yan, ang focus ng Amerika ay mismo nasa Iran at ang Israel ay nasa Hezbollah o sa Lebanon. Kaya hindi pwedeng ang pwersa ni Trump ay ikalat niya. Kasi masasayang ang kanyang oras at ang kanilang strategy ay mabago. Kaya anong gamit ng kaalyado? Lahat naman nakinabang dyan sa Strait of Hormuz. Ngayon, dahil sa ang China ang pinakamalaking may gamit dyan sa Hormuz, dahil 90% of their supply ng oil ng China ay galing mismo sa Iran. Kaya dapat, sabi ni Trump, tutulong ang China. Hindi ibig sabihin na lumuhod si Trump sa China. Dapat kumilos din ang China dahil siya nga ang nakinabang sa Strait of Hormuz. Dahil 90% ng kanyang supply ng oil ng China ay galing mismo sa Iran. So yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya ito ang panawagan ni Donald Trump sa lahat ng kanyang kaalyado, lalo na sa UK. One heart yan eh. Sa Great Britain na tumulong. At okay naman si Starmer ay nagpahayag na natutulong, ay baka bukas o kanina pa lamang baka nagpadala na ng aircraft carrier doon si Starmer. Pero yung iba sa NATO ay napakaduwag na mga leader ng NATO. Kung silang magkaproblema sa NATO, si Trump ang sumasalag ng mga missiles ng Rusya. Katulad yan sa Ukraine, di ba? Sino bang malaking malaking tulong ambag na pang-military kundi Amerika. Kaya nga lugi ang Amerika sa kapag may digmaan eh. Kasi sila talaga yung sumasagip lalo na diyan sa NATO. Ano bang klaseng mga kaalyado yan? Hoy NATO, tumulong naman kayo kasi nakinabang din kayo sa oil eh, na galing sa Middle East. Ngayon kung tingnan natin, kahit Saudi Arabia ay tumutulong sa US eh. Pero itong mga NATO ay wala talagang mga hiya to. Baka sa susunod na buwan ay atakihin sila ng Rusya tapos lalapit na naman sila kay Trump. Di ba? Kasi mabubuli sila. Lalo na alam ng Rusya na mahina ngayon ang Amerika ay nauubusan na ng mga missiles, ng interceptor. So, katulad ng China ay gumigiri na rin sa Taiwan ngayon eh. Kasi alam ng China na busy ang Amerika sa Iran. Kaya ngayon ay pinalilibutan na naman ang Taiwan ng China. Ngayon tayo dapat gagawa ang ating gobyerno ng transaksyon sa China na pwedeng kukuha tayo sa kanila o kaya sa Rusya. Sa lalong madaling panahon, dapat doon na tayo kukuha sa Rusya o sa China dahil sila yung may hawak ng malalaking pundo ng langis ngayon. At habang nagipagdigma pa si Donald Trump sa Iran, ay gawin natin yun. Pagkatapos ng digmaan, nanalo ang Amerika, ay unti-unting babalik ang presyo ng langis. Sana ay babalik nga. Paano tong mga negosyante kung tumaas ng langis, ayaw na nilang ibaba yung presyo. Okay, so ito, atin pakinggan ang balitang ito. Courtesy pa rin ng UNTV. Police sent with us, and we'll help. We'll work with them militarily. We attacked Karg Island, and we left just the one little area standing, and the standing part is where they have the pipes, all the oil pipes come in. And we can do that on 5 minutes notice. Wala pang tumutugon sa panawagan ni US President Donald Trump na dagdag puwersa sa Strait of Hormuz. Subalit umaasa pa rin ito sa suporta ng mga leader ng mga bansa para magpadala ng kani-kanilang warships upang muling dumaloy ang malayang paglalayag sa nasabing shipping lane. Mga duwag talaga.
mga duwag. Kahit itong tinatawag na na Arab countries, duwag eh. Ang Egypt, binomba na sila. Qatar, binomba na. Kuwait, binomba na. Oman, binomba na. Lahat binomba na dyan, pero hindi pa rin sila nag-retaliate. Hindi nag-retaliate eh. Ayaw nilang magipagdigma sa Iran dahil alam nila na talagang mga teroristang mga taong yan. Kaya delikado ngang galitin ang Iran. Kaya binubuli ang Arab countries ng Iran. Kaya dapat suportahan nila si Donald Trump. Kasi pilay ng Iran ngayon eh. Patay na yung anak, patay na yung ama ng mga Kamini. Wala na, di ba? Wala ng ulo. Hindi na makakilos. Kaya dapat suportahan nila si Trump para magiging stabilize na ang Arab world, ang Arab countries kapag nawala na yung rehimen ni Kamini sa Iran. At babalik ang Iran sa pagiging Western country na katulad noong 1970s. Okay, so tapusin na natin ang balitang to, courtesy ng the UN TV. Kabilang sa kanyang inaasahan ay ang bansang China na labis na nakadepende sa Strait of Hormuz, ang France, South Korea, Japan at United Kingdom. We're talking to countries about policing the straits because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from Ayan, so the siyempre, Hormuz Strait. hindi action ang China diyan dahil sila ng Iran eh. Ganun sila ng Iran. Pero 90% of Chinese oil ay galing ng Iran. Kaya kung maapektuhan ang China diyan ay siguradong magpadala ang China diyan ng warship para sabihin na concerned siya sa nangyayari. Yun naman ang role ng China, magbait-baitan eh. Kaya sa palagay ko, para sabihin ng sanlibutan na mabait ang China, ay magpadala ang China diyan ng warship na mag-i-escort sa mga pumapasok na tanker sa Hormuz. Ang problema ay meron ng mga mine, merong mga sea mine, yung mga parang bula na kapag tamaan ng barko ay sasabog. Yun ang problema, tad-tad ng mines ang Hormuz Strait. Kaya kahit barko ng China, sumasabog pagpapasok dyan eh. Yung sabi naman ng mga Iranian, ng IRGC na libreng pumasok ang China at India. Wag lang yung mga NATO, kaalyado ng US. Wag lang daw yun. Kaya anong ibig sabihin nun? Niluloko lang tayo ng China at India eh. Yun pala ay nagipag-deal pa rin sila sa Iran. Grabe no mga kababayan. At anong masasabi niyo dito sa China? Nagpahayag na ang spokesperson ng China eh na itigil na yung gulo diyan sa Hormuz. So sana ay mag-ipal ang China diyan, papapil ang China na kausapin niya ang Iran na papasukin na yung mga tanker, yung mga barko ng iba't ibang bansa na bibili ng langis diyan sa Middle East. Okay, so atin na lang ang tabayanan kung kayang gawin ng China yan. Kasi ang Amerika ay nanawagan na sa buong bansa, sa buong mundo, na tumulong sa pagbantay ng mga tanker na papasok diyan. Kasi world economy yan eh. Kapag walang langis, anong gagawin ng isang bansa? Sa China nga, meron akong nakitang balita kanina sa China na grabe ang pila ng sasakyan. Ang sasakyan sa China ay parang apocalypse na eh. Ang haba ng pila para bibili lamang ng gasolina. Talagang napiktuhan din ng China. Napiktuhan din yan, mga kababayan. Okay, so marami ang nagsabi na nanghihina na daw si Trump. Humina na daw ang Amerika dahil hindi kaya bantayan ng Hormuz. Ayaw ni Trump na mag-concentrate diyan sa Hormuz kasi iba ang kalaban ni Trump eh. Nasa Tehran, nasa center ng Iran ang target ni Trump. Kaya hindi pwedeng ilipat niya ang kanyang puwersa diyan sa Hormuz. Kapakanan naman niya ng lahat ng bansa na nag-aangkat ng langis sa Middle East. So tulungan niyo si Trump kung ganun. Tutulong kayo na malinis na ang
Strait of Hormuz. Okay, so yun lang ang ating reaksyon na hindi naduwag, hindi natakot si Trump, hindi nanghihina yung puwersa niya. Ayaw lang talaga niya na ilipat yung puwersa diyan. Kasi yung puwersa niya ay para doon sa Iran. Kagaya ng Israel, meron talaga silang assignment na dito ka muna. Meron silang war plan, hindi kasama ang Hormuz diyan, mga kababayan. So dapat maintindihan to ng NATO at ng iba pang US allied countries na dapat tutulong sila dahil hindi lang para sa Amerika ito, kundi para sa buong mundo katulad ng Pilipinas, para sa atin yung pinaglaban diyan ni Trump na dapat wala nang panghaharang or hindi na isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Dahil ang mga Iranian ang nakapwisto dyan eh. Meron na silang mga nakatagong mga missiles dyan underground. Kaya magtaka lang tayo bakit biglang sumabog yung barko. Itinarget pala ng missile eh. Nakatago lang sa lupa. And then bigla lang bubukas yung lupa. Nilalabas yung missiles. Grabe talaga yung plano ng Iran eh. Mahilig ang Iran maghukay katulad ni Kibuloy. Mahilig sila sa tunnel. At sa tunnel din magwakas ang buhay nila. Alright, sabi magpaalam na mga kababayan, mga kakulit ko. Ipag-comment na lang sa ating comment section. Maraming salamat sa lahat. At hanggang sa muli, love and peace. Not war.